Kung si Putin talaga ang masamang tao na sinasabi mo, sana kinuha na niya ang Georgia. Hindi mo ba iniisip na masamang tao si Putin? Dahan-dahan siyang gumalaw. Napakaingat niya, hindi ba? Napakaingat niya, pero ang mga tauhan niya ay dumukot ng 20,000 na mga bata. Ang sinasabi ko, galing sila sa silangang rehiyon kung saan karamihan sa 20,000 na iyon ay mga batang nagsasalita ng Ruso. Kaya ayos lang na dukutin sila. Isang taga-suporta ni Putin kamakailan ang nag-empake ng kanyang mga gamit at lumipat sa Rusya para takasan ang lahat ng mali sa kanluran. Gusto niya ng tradisyonal na pagpapahalaga at kalayaan mula sa woke na kultura. O hulaan mo, nakuha niya mismo ang hiniling niya at agad niya itong pinagsisihan. Pagdating niya, nalaman niyang sa Rusya, wala sa kontrol ang implasyon. Legal ang rasismo at minamanmanan ng Federal Security Service ang bawat galaw mo. Pero hindi siya nag-iisa at lumalabas na isa siya sa mga masuwerte. May industriya ng mga fixer na milyon-milyon ang kinikita sa pagbebenta ng kasinungalingan sa mga madaling maniwalang taga-kanluran. Ito ay isang geopolitical na Ponzi scheme. Kaya habang ang mga dayuhang ito ay nagrereklamo tungkol sa kanilang upa sa Moscow, ang mga totoong Ruso naman ay nagyeyelo hanggang mamamatay dahil literal nang gumuho ang kanilang mga lungsod. Kaya tingnan natin ang totoong kalagayan ng konserbatibong paraiso ni Putin. Narito ang British na YouTuber na kamakailan lumipat sa Russia at ngayon ay nagsasabing hindi konserbatibong paraiso ang Russia gaya ng sinasabi ni Putin. At parang hindi pa sapat iyon, ang presyo ng paupahan ay nagiging sobrang mahal. At palagi siyang binabantayan ng FSB. Sinabi ng YouTuber na ang paniniwala na ang Russia ang huling muog ng moral at relihiyosong mga halaga sa Europa ay hindi totoo. Sinabi pa niya na may bahagi ng Britanya at Amerika na mas matindi ang tradisyonal na halaga. Narito ang YouTuber na nagbabahagi ng kanyang karanasan. Panoorin ninyo. Pagdating sa mga presyo, nagiging mas mahal na ang Rusya. Iminumungkahi ko kung lilipat ka rito, subukan mong magtrabaho ng remote o kaya naman ay mag-ipon ka muna ng sapat na pera. Kung maghahanap ka ng trabaho dito, hindi ka lakihan ng sahod. Sa madaling salita, pwedeng maging problema ang pera rito. Narinig nyo ba kung ano ang sinabi niya? Bawal ang rasismo sa ibang bansa. Pero sa Rusya, legal ito kaya dapat mo na lang tanggapin. Sa kasamaang palad, hindi si Ben ang unang dayuhang natuto ng aral na yan. Mas maaga ngayong taon, tinalakay namin ang kwento ng isang Amerikanang babae na lumipat sa Rusya para takasan ang lahat ng rasismo sa Estados Unidos. Sa kasamaang palad, brutal siyang inatake ng rasistang kapitbahay dahil sa pagiging itim niya. At muli, gusto kong linawin, hindi lang ito basta balita, galing mismo ito sa kanya. Pakinggan ninyo. Sa isang malungkot na video, sinabi ni Francine na sila ng anak niya ay brutal na inatake ng rasistang kapitbahay sa Moscow. Ikinuwento niya ng detalyado ang di umano'y pananakit sa Instagram. Ngayon, mas masakit para sa kanya na mismong bayan niya ang inatake. Dati nang nagsalita si Villa tungkol sa kanyang paglipat sa 2020 dokumentaryo na Back in the Union of Soviet Socialist Republics na ipinalabas sa Russian state media channel na Russia Today. Ganito niya ipinaliwanag, CP, bakit ko gustong lumipat sa Russia? Gusto kong umalis sa bansang may discrimination sa akin. Matapos ang isang taon sa Moscow, sinabi niya sa Russia Today, CP, pakiramdam ko ay malaya ako habang nakatira sa Russia dahil sa Russia, kahit anong oras pa yan, pwede akong maglakad sa labas at ligtas ako. Pagkalipas ng 5 taon, napatunayang pantasya lang pala yun. Pagkatapos ng di umano'y pag-atake, nag-post si Villa sa Instagram na may dugo pa sa kanyang mukha at sinabi niya, may mag-asawa sa kanilang apartment building na binugbog siya gamit ang kanilang mga kamao habang kasama niya ang kanyang 2 taong gulang na anak at sumigaw ng mga lahing panlalait sa kanya. Sa wikang Ruso, sa video mula sa ospital, makikitang umiiyak si Villa sa tindi ng pagdadalamhati matapos ang di umano'y pag-atake. Sabi niya, nagsampa na siya ng reklamo sa pulis pero inaangkin niyang hindi siya tinutulungan o pinapansin. Kaya ang tanong, bakit patuloy na lumilipat ang mga dayuhan sa Russia? Maraming tao ang may interes na tuloy-tuloy na mapasunod sa Russia, ang madaling, malinlang na taga-kanluran. Nagsisimula ito sa itaas kay Putin. Malaking insentibo kay Putin na itulak ang naratibo na ang Russia ang huling tagapagtanggol ng kanluraning pagpapahalaga. Dahil dito, lumilipat ang mga Europeo at Amerikano. Kaya masasabi niya na bumoboto ang mga tao gamit ang kanilang mga paa.
Ito mismo ang dahilan kung bakit noong nakaraang taon, naglunsad si Putin ng bagong visa program na tinatawag na Shared Values Visa Program o gaya ng tawag ng ilan, Anti-Woke Visa Program. Ngayon, madalas itong ipinagmamalaki ng Kremlin at ayon sa kanila, 150 Amerikano na ang nakinabang sa programa. Hindi ko alam paano makakaraos ang United States kung marami ang umaalis papuntang Russia. Pero hindi lang si Putin ang may insentibo rito. May mga tao o negosyo sa Russia na pinopondohan ng Kremlin at kumikita rin sila ng malaki mula sa paniningil ng sobrang taas na bayad. Para sa gustong lumipat sa Russia, alam ko may ilan sa inyo na pamilyar sa pamilyang Huffman mula Texas na lumipat doon siguro noong nakaraang taon. Bago pa sila lumipat, ibinenta muna nila ang bahay nila sa Texas at kumita sila ng mga 100,000 pagkatapos mabayaran ang utang nila sa bahay. Karamihan ng perang iyon ay napunta sa ahente na tumulong sa kanila sa paglipat. At ang natirang pera ay nascam pa ng anak ng landlord nila na gustong magtayo ng import-export na negosyo gamit ang 50,000 nila. Pagkakuha niya ng pera, bigla siyang nawala. Ganyan din ang ginagawa ng Russia sa ibang bansa. May mga tao mula United Kingdom na lumilipat at tinutulungan din nilang makalipat sa Russia ang iba pang taga-United Kingdom. Nagiging negosyo na nila ito paglipat nila sa Russia. Parang Ponzi scheme ito. Hinihikayat ang mga tao na magdala pa ng iba para gawin din ang ginagawa nila. Kapag nag-a-advertise ang mga taong ito sa podcast o iba pang lugar, hindi nila matatakasan ang simpleng katotohanan. Sa loob ng Rusya, hindi mo talaga pwedeng batikusin si Putin. Heto ang isa sa mga negosyanteng ito sa isang panayam. Pakinggan mo lang. Ligtas bang tumira sa Rusya o Moscow kung hindi ka sang-ayon sa kanilang pamahalaan? At palagi kang nagsasalita laban sa kanila? Pwede mong ipahayag ang opinion mo dito. Ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang sabihin yon kay Alexei Navalny. Ay, hindi mo na magagawa dahil patay na siya. Pinatay siya ng Russia ni Putin. Pero hindi naman natin pinag-uusapan dito ang, alam mo na, pakikialam sa politika ng Russia. Ang pinag-uusapan natin dito ay, Sabi mo ligtas sa Russia, pero hindi naman. Kung magsalita ka laban sa rehimen ni Putin, pwede rin akong magreklamo sa gobyerno ng Stalma araw-araw. Hindi naman ako ikukulong. Pero kung pumunta ako kay Putin sa Russia at magbatikos, baka mapunta ako sa makabagong gulag. Kaya hindi talaga ligtas, di ba? tingnan mo, pinag-uusapan dito ng mga tao ang mabuti at masama, alam mo yon. Pinag-uusapan ko rin ang magaganda at hindi magagandang bagay sa YouTube channel ko, pero hindi naman ako nakulong. Dahil ba yon sa ikaw na ang nagpupondo ngayon? Habang nangyayari ito, sinusubukan ng mga dayuhan na kumbinsihin ang lahat na maganda ang Russia tirhan. Talagang naghihirap ang mga Ruso. Isa ang Russia sa may pinakamataas na antas ng human immunodeficiency virus sa Europa. Ang populasyon ng Russia ay ngayon nasa pinakamalalang krisis sa loob ng 200 taon. Tandaan, sa panahong ito, naranasan ng Russia ang ikalawang digmaang pandaigdig, Cold War, at pagbagsak ng Soviet Union. At sa kabila ng lahat ng iyon, ngayon ang panahon kung kailan nararanasan ng Russia ang pinakamababang fertility rate sa kasaysayan. Halos walang naririnig na korupsyon, pinakamataas sa Europa. Mas marami pang kinukulong na bilanggo sa politika si Putin dahil sa pagtutol sa digmaan kaysa kay Stalin. Sa totoo lang, nagkamali ako ng sabi, pinakamarami ang bilanggo sa politika sa Russia mula pa panahon ni Stalin. Mas mataas pa kaysa karamihan ng Soviet era. At bukod pa rito, sa huli, ang paghihigpit sa internet ay isang bagay na hindi mo makikita sa isang modernong bansa. Ito ang pinakamasama sa buong Europa. Sa katunayan, pinapatay ngayon ni Putin ang internet sa ilang linggo sa pinakamalalaking lungsod ng Rusya. At medyo nagsasawa na ang mga Ruso dito. Nakikita natin na lumalala na ang kaguluhan. Pakinggan mo ito. Sigaw mula sa kaluluwa. Ito ay talagang sigaw na mula sa kaluluwa. Patayin ang YouTube, patayin ang Instagram, patayin ang WhatsApp, gawing pinakawalang kwentang internet sa mundo sa pinakaastig na bansa. Hindi tayo putang inang North Korea, tayo ay Russia. Hindi kailangang patayin ang lahat sa putang inang impyerno. Hindi lang ito masama. Mabilis ding masira ang mga infrastruktura sa Russia na ang mga tao ay gumagawa ng mga pampublikong video sa social media na diretsyong humihingi ng tulong kay Putin. Narito ang video ng isang tao na nagkukuwento tungkol sa kanilang tinitirhang gusali at ang kalagayan nito. Maaaring gumuho ito, kaya kailangan nila ng tulong mula sa Kremlin.
Vladimir Vladimirovich. Kami ay mga residente ng mga delikado at sira-sirang gusali sa bayan ng Sarov, rehiyon ng Sverdlovsk. Kami ay lumalapit sa inyo na may sigaw ng puso at luha dahil walang nakikinig sa amin dito sa aming bayan. Hindi na angkop tirhan ng mga gusali. Hindi kasalanan ng mga residente ito kundi dahil sa kapabayaan ng mga kumpanya ng pamamahala, mga autoridad at administrasyon ng bayan ng Sarov. Pare-pareho lang ang kwento kahit saan, idinedeklarang hindi ligtas ang mga gusali ng napakabilis pero wala namang malipatan ng mga tao. Napakasama ng kondisyon ng pansamantalang pabahay, delikado patirhan. Sa mga gusali namin nakatira ang mga bata, person with disability, malalaking pamilya, pensyonado, may cancer o malalang sakit, at pamilya ng kalahok sa espesyal na operasyong militar. Nakikiusap po kami na personal ninyong tutukan ang aming problema. Hindi ba kayo nag-aalala? Maglalaan uli ang Russia ng record na pondo para sa digmaan na sa Ukraine sa 2026. Sigurado akong tatagal pa ng isa pang taon ang gusaling nakita natin. Hindi masyadong alala ni Putin ang gusali, kundi ang Europa talaga ang inaalala niya. Sa tingin niya, nagkakagulo at nasisira na ang mga lungsod sa Europa at ayon sa Kremlin, wala na raw sapat na pera ang Europa para sa Pasko at kaya raw walang mga ilaw ng Pasko kahit saan sa mga lungsod sa Europa. Alam kong parang nagbibiro ako, pero hindi. Ito ay pahayag mula sa tagapagsalita ng Kremlin na sinabi niya sa publiko. At ngayon, naging parang meme na siya sa buong social media. Kinukuha ng lahat ang talumpati niya. At ipinapakita sa kanya ang lahat ng ilaw sa Europa. Ngayon, ihambing natin iyan sa itsura sa loob ng Rusya at tingnan natin kung sino talaga ang lumulubog sa dilim. 160,000 residente ng Angarsk, Russia, ay nakaranas ng matinding lamig nang bumabay ang temperatura sa below 20 degs o 4 dega. Iniwan silang walang pampainit sa apartment dahil sa aksidente sa lokal na planta ng kuryente. Magandang paalala ito sa lahat. Sa maraming lungsod sa Rusya, lalo na sa labas ng Moskva at St. Petersburg, ang mga planta ng kuryente ay itinayo pa noong Soviet era, kaya si Putin ay hindi masyadong gumastos para i-upgrade, ayusin o panatilihin ang mga ito. Sa totoo lang, ayon sa mga lokal, tahimik lang silang nagyeyelo sa bahay at naghihintay ng tulong mula kay Tsar Putin. Narito ang mensahe. Mahirap yon, sobrang pag-aalala ng mga tao. Noon malamig kaya giniginaw kami at natutulog sa ilalim ng 3 o 4 na kumot. May magagawa pa ba tayo or titiisin na lang? Ginawa na natin ito dati. Matiyaga ang mga Ruso. Inulit din ang parehong aksidente nung nakaraang 2 taon. Yun, tandaan ka rin na sa manito. Wala sang kahit sinisa na mangyari pa ulit ito. Yun ang punto. Siyempre may kaba. Ang mga tao natin ay matiisin, naghihintay ng milagro. Marahil lahat ay inisip na balang araw ay matatapos din ang ganitong pang-aapi sa mga tao. Siguro lahat ay palihim na nagmumura. Nakakalungkot ang realidad. Walang pakialam ang mga elitista sa karaniwang Ruso. Iyan ang kwento na kasing tanda ng panahon. Kaya patuloy naghihirap ang mga rehiyon sa Rusya. Nag-uusap ang mga elitista sa telebisyon tungkol sa paghihirap ng mga Ukrainyano ngayong Pasko. Pinag-uusapan nila ang pagsira ng Pasko para sa lahat ng Ukrainyano na hindi sumusuporta sa Rusya. Gusto nilang bombahin ang Ukraine ngayong Pasko. Hindi ako nagbibiro. Pakinggan mo mismo. Tungkol sa tigil putukan sa Pasko, bilang isang militarista, mas gusto ko ang ibang termino ang pambobomba tuwing Pasko. At saka hindi naman natin invention kundi invention ng mga Amerikano. Ito ang Operation Linebacker 2 Disyembre 1972. Ito marahil sabihin na natin ang huling awit ng strategic aviation. Dahil ang mga pambobomba noong Pasko ay kinasangkutan ng napakaraming B-52 strategic bombers na mahirap na nating maisip ngayon. Halimbawa, ang paglipad mula sa Anderson Air Force Base sa isla ng Guam ay umabot ng halos 3 oras. Ito ay itong unang pag-atake.
Ang formation ng mga bomber ay umabot sa 100 kilometro habang papalapit sa Hilagang Vietnam. Ang Operation Linebacker 2 na tinawag ding Christmas bombings ay tinasa sa iba't ibang paraan. Ang Hilagang Vietnam at ang Unyong Soviet ay naniwala na napaatras nila at lubos na natalo ang mga ito. Yung kapanig ng Amerika ay naniwala na binomba nila ang mga ito, binalik sa panahon ng bato. Pero paano nga ba ito nagtapos? Disyembre 1972 iyon at noong 1973 nilagdaan sa Paris ang mga kasunduang pangkapayapaan tungkol sa Vietnam. Akigad mo des Yuli ang pambobomba ay nauuwi rin sa kapayapaan. Ito ang gusto kong sabihin. Laging may putukan at pambobomba tuwing Pasko. Kung ang mga kondisyon natin, yung mga itinakda natin para sa kasunduan ng kapayapaan ay hindi tinanggap, dapat sundan ito ng mga pambobomba tuwing Pasko na kailangang itodo ang tindi hanggang sa pinakamataas na antas. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan o sundalong Ruso sa video. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 sa mga video namin tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Sabi ng YouTube, ang pagbihong nga pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser. Kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan. At pilit na pinagsusurvivean ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito. Kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Sinimulan namin ito. Kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili kahit ayaw ng mga advertiser sa mga paksa namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng bonus content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click lang ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Pwede mong mapanood lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.